Yo! Uy, bagong asfalto. May papagawa lang ako ulit na may camel. Dito tayo dumaan para wala lang. Nakakamiss lang mag-drive. Ito yung bago nating phone holder, oh. Nagustuhan ko kasi yung dun sa narenta natin sa Japan. Kaya buti na lang. Dun kasi sa rental 819, yung katabi nung dun mismo sa building kung saan kami nagrenta ng motor, nandun yung Ricoland. So may Fukuoka Airport. Tama-tama meron silang ganyan. Medyo mahal din siya, mga 2,900 pesos lumalabas. Pero maganda, very secure. Na-testing na rin natin sa expressway ng Japan. Yung mga bolts niya, meron siyang special key para mapihit mo. Ginawa ko na lang siyang keychain dito sa Vespa. Uy, ulan ah. Thunderstorms daw expected this afternoon. Yan na natin para hindi tayo mabasa. Hindi ko pa na ibabalik yung rain gear ko dito. Let's go. Mga loot natin, Japan loot. Hindi na kasi ako nagdala ng riding pants doon saka riding shoes kasi alam kong isa yun sa mga pakay ko. Kaya ito, suot natin tong riding pants. In-upgrade ko siya, yung pads nito, to D30 na padding. Ano si Mel? Ayun. Drop lang natin kay Mel itong isang mabilis. Quick drop. Mel, ito, may bago akong testingin na condenser mic with noise reduction daw, sabi. Ito siya, oh. Try natin yan. 120 yan, 150 pesos isa. Bumili ako ng maliliit ulit. Partneran mo nito, 20 ata ito. Yan yung magiging para sa bibig. Ito para sa tenga. Tapos kunin mo yung L connector nito. Ito yung ginawa natin na hindi okay, di ba? Ito yung retaso. Kaya ba dito 2? Or 3 pa kung kaya. Kung ilan na lang muna aabot. Para dito, sa set na to, ito L. Tapos lahat, straight na. Tapos message mo ako. Thank you. Tara. Ito naman, ito yung Tai Chi. Katas din ng Ricoland yan. Nung day na kukunin namin yung mga motor, pinuntahan na namin agad yung rental place nung mga before lunch or lunch time. Kasi may mga paperwork pa yun. Checkin pa nila yung mga motor. Checkin mo rin kung may mga gas-gas para alam mo kung damage na ba o hindi. Para hindi ka masisi, di ba? Pag sinuli mo, kinuna namin ng videos, pictures, yung mga tama ng mga bawat isang motor namin. I-install nila ng ETC card para sa mga ETC tollways nila. Anyway, yun, loot natin itong Alpine Stars na riding shoes. Tapos yung lacing system niya, yung parang iniikot mo na lang. I forgot the term for it eh. May tawag sila doon eh. Park tayo somewhere para mapakita natin. I-demo ko rin sa inyo tong phone holder. Naku, umaambo na Brad, tara na. Baka lumakas pa yan. Tsaka na lang, siguro pag uwi na lang. Napapataka na ako eh. May mga patak na. Ngayon, paano ba kami nag-prepare for that Japan trip? I think nag-book kami nung mga tickets namin February ata. February ba? Or March? Baka March or late Feb. Bago mag-end ng Feb. Kasi, paano ba? January nga ata or Feb. Tapos, at the same time, nagpa-renew na rin ako ng Japan visa ko. Hindi nga lang okay yung napagpa-renewan ko ng visa. Nataga ako dun. Diyan sa San Mateo, season travel. Shoutout na lang sa inyo. Sila ata pinakamahal. Grabe. Nagastos ko 4,000. Where dapat ano lang siya, mga less than 2,000 pesos. Una kong binayaran 3,000. Nung binigay daw multiple plus 1,000 daw yun. Grabe. Ilang beses pa ako bumalik doon kasi kulang-kulang yung mga hinihingi nila sa akin. Di ba dapat pag nag-submit ka ng requirements as a travel agency, they have to check everything. Yung sinabit kong litrato, pinabalik ako kasi masyado daw naka-zoom out. I-zoom in daw. Tapos yung pangalawa, ano yun 1 week, after a week, saka lang nila sinabi. So namatay na naman 1 linggo. Pinabalik na naman ako after a week. Wala daw akong pirma sa passport.
balik na naman ako. So that's another week wasted. Patagal ng patagal, grabe. Tapos finally nung tapos na almost 2 weeks bago ko nakuha yung visa. Okay naman kausap yung nag-handle sa akin. Yun nga lang, kulang-kulang talaga. Kulang-kulang sila mag-inspect. Ano pa ba? Yan ang init. Oh, hindi na umulan. Wala na tayong paparadahan. Dito kaya. Ayan, try natin dito. Sa lilim. Para makita nyo. Lagay natin yung phone natin dito. Ganda talaga nito, oh. Pang summer. Let's get our phone. Ang maganda dun sa gloves pala, okay yung touch niya. Sensitive. Ayan. So pag binuka mo na siyang ganon, lalak mo lang siya pababa. Tapos ito pala, yung parang 1/4 inch na ball, rubber ball. Kaya pwede dyan yung mga Moto Wolf na mga camera holders. Ito yung sinasabi ko na special bolt. Ito yung kasama niyang lock. Ayan, take away yan tao. Take away yung brand. Ito lang yung pwedeng mag-unlock sa lock nito. Ayan, pag pumasok na yan, pwede mo nang i-slide. Tapos twist and turn mo na to loosen or to tighten. Kaya hindi yan basta-basta mapipitik. Same with this one. Siya yung pinaka-wrench niya. Tapos, nilagyan ko na lang din ulit ng rubber bushing. Meron siyang plastic spacer dito. If i-flip up mo yun para if the diameter is thinner. Pero mas may tiwala na ako dito sa rubber bushing. Matibay yan. Yan. Buksan natin. Location. Maps. Tapos, yun na, balik na tayo. Yun na muna, mamaya tuloy natin tong vlog kung ano pa yung mga ibang requirements. Yan oh, ganda nito. Gumagana talaga yung gloves oh. Yung mga ibang Komini ko hindi eh. At least ito gumagana. Ito lang dalawa. Tara na, mainit na. Yung riding pants, okay naman din, maganda din. Namiss ko itong Vespa ko ah. Ay, ang init. Uwi na tayo. Sana successful yung ginawa nating eksperimento, yung bagong condenser mic. We will find out. Ganda ng audio namin dun sa Japan trip. Yun pa rin kasi yung unang batch nung gooseneck microphone eh. Hindi siya alien data pero parehong-pareho siya. Yun nga lang, iba yung quality. Anyway, tapusin na muna natin dito. Edit natin yung chapter 3 ng ating Japan trip. Isang mabilis na sidebar lang to. DJ DLS. Maraming salamat sa mga sumusubaybay. Peace out.